Ma'am Liz, totoo po ba na may mararamdaman ang isang tao na mga kung ano-anong sakit pag tumigil na sa paninigarilyo? Yes, totoo po yan. Posible po yan. Ito po yung tinatawag na nicotine withdrawal symptoms. Ang nikotina doon po sa yosi or sigarilyo ay totoong sobrang highly addictive. Kaya yung iba, hirap na tigilan ang paninigarilyo dahil dyan sa nicotine na yan. Siya ang may sala eh. Dahil dyan, ang mga tao na gusto nang tumigil or bigla nilang tinigil yung paninigarilyo ay nakaka-experience po ng withdrawal symptoms. Mga simptomas, lalo na kung sobrang tagal po nilang naninigarilyo, 30 years, 40 years, 50 years na silang naninigarilyo, tas bigla nilang ititigil, talagang makakaranas po sila ng nicotine cravings. Yan po yung pagnanasa mo na manigarilyo. Tapos, galit, pagkabigo, pagiging irritable, ano pa, nahihirapang mag-focus, mag-concentrate sa trabaho, sa pag-aaral, hirapan kang matulog, hindi mapakali, labis na pag-aalala or anxiety, or labis na kalungkutan or depression. Mabilis magutom or maganang kumain. Ano pa? Makakaranas po kayo ng sakit ng ulo, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pag-ubo, at sugat sa bibig. Ganon din po, mahihirapan po kayong dumumi. Pero good news po mga ma'am and sir na nag-yosi. Ang lahat ng mga binanggit ko po ay may solusyon. Talagang normally na mapagdadaanan nyo po yan. Tsagain nyo lang po. Wag po kayong maninigarilyo ulit. Hindi po yun ang tamang solusyon. Tandaan nyo po na ang mga ito ay temporary lamang at lilipas din. Malala po yung epekto niyan during the first week ng pagtigil ninyo. Lalo-lalo na yung first 3 days. Kaya importante kapag gusto nyo tumigil ay itapat nyo po sa day off po ninyo o leave po ninyo sa trabaho. Tandaan nyo po yung first 1 week ng pagtigil, medyo mahirap na stage po yan. Pero once na tumagal, hindi kayo nanigarilyo ulit, bababa po yung intensity po ng mga ganyang nararamdaman nyo. Ops, tandaan nyo po hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng pagdadaan ng withdrawal. Iba-iba po yung posible nilang mapagdaanan. At ganoon din po, iba-iba rin po yung tagal ng withdrawal symptoms na mararamdaman nila. Yung iba, ilang buwan lang. Yung iba naman taon, may mga withdrawal symptoms pa rin po. Pero ang solusyon, wag na po kayong ulit babalik sa yosi dahil mahihirapan na naman po kayo na tumigil. May ino-offer po ako na guide to smoke-free life. Pwede ko po isend sa inyo yung copy nito. Kontakin nyo lang po ako sa Gmail. Pwede nyo rin po itong ma-avail ng libre once na nag-join membership po kayo sa aking channel. Tandaan po natin, prevention is better than cure. Sana i-like, share, and subscribe nyo po. Mag-comment po kayo ng mga tanong po ninyo para masagot po natin sa susunod. Ingat po kayong lagi and mahal ko po kayo. Bye-bye! Ay, maraming salamat po kay Ma'am Liz. Liz Nurse Organist. Yan. Pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel, mga ka-business naming minamahal. Yan na YouTube channel niya. In-invite ko po kayo na pakibisita lang po yung aking YouTube channel, Liz Nurse Organist po. Ang mga topic ko po doon tungkol sa kalusugan, sexual health po. Minsan, tumutulong din po ako sa mga kababayan natin na paano tumigil sa mga pag-inom ng alak, bisyo, ganon, sigarilyo. Yung tatay ko po kasi dati ay naninigarilyo. Kaya, yun po yung naging pundasyon ko po para mag-vlog para po makatulong po sa kanya sa pamamagitan po ng pag-a-advise sa pagtigil. And bukod sa tatay ko po, marami rin pong kilalang kababayan natin kasi na ganon. May mga bisyong ganon. Gusto ko po silang tumigil at maging malusog para hindi magkaroon ng komplikasyon. Ayan, salamat na marami ma'am ha. So lahat ng mga narinig nyo, itigil nyo na ha. So yun na mga ka-business, God bless ating lahat at thank you so much at may ganito tayong mga kababayan na nagmamalasakit, nagmamagandang loob para hindi lang sa kapakanan ng ka-business family, ganun din doon sa pamamagitan ng kanyang pagbablog, nabanggit niya na kanina. Thank you so much, sir, ma'am. Thank you so much po. Palakpakan naman natin.